Hello guys, good afternoon. Um, ah, ito na yung panahon na magbalik loob tayo sa Diyos lahat. Yung mga viewers ko tsaka mga followers ko. Magbalik loob tayo sa Diyos kasi ito na yung panahon ng parang masalimuot na ang buhay. Tulad niyan, mga kalamidad, lindol, sunog, mga sunog kung ano, at saka gera. Kaya kailangan lahat tayo magbalik loob sa Diyos at manalangin tayo na ligtas tayo sa mga kalamidad, sa mga gera, lindol, sunog, bagyo. Ayan, ligtas tayo. Kasi kung hindi tayo manalig sa mahal na Panginoon, ay siya lang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Kaya dapat magbalik loob tayo sa Diyos lahat, at saka wala tayong gagawin kundi magpasalamat sa Kanya, purihin siya, at iligtas tayo sa mga kalamidad, bagyo, at saka mga sunog, sa mga gera. Hindi lang natin alam talaga, sa totoo lang. Oo, kaya ako gustong-gusto ko nga mag-live lagi kasi yung mga OFW na nag-join sa live ko sa iba't ibang bansa, nalalaman ko kung ano ang nangyayari. Katulad nung viewers ka sa Israel. O yan, nalalaman ko na may gera pala dun sa Israel hanggang ngayon. Hindi naman natitigil ang gera. Oo, laging may putukan. Ganon. Kaya sa mga viewers ko, saka sa mga followers ko, pinaaabot ko sa kanila na magbalik loob tayo sa Diyos, manalig tayo sa Kanya, na wag naman sana mangyari dito sa atin sa Pilipinas. Sa totoo lang, mabait lang talaga ang presidente natin. Mabait lang talaga. Kasi kung medyo mainit-init yun, sa parati na lang sa araw-araw na pangbuboli sa natin, sa lugar natin diyan, ewan ko, hindi naman po pwede na isa lang alang ang buong bansa Kaya oo, hanga ako sa ating namumuno sa atin. Hanga ako kasi nagbingi-bingihan na lang siya. Oo, kasabihan kasi yan kung gusto mo raw mabuhay ng tahimik ay magbingi-bingihan ka sa bawat saglit. Kaya maraming salamat naman at ginagabayan ang ating namumuno sa ating bansa. Yun lang masasabi ko, guys. Maraming salamat po. Thank you. God bless you.